2:00 na ng madaling araw, ang bahay ay tahimik na tahimik. Ang tanging tunog na naririnig mo ay ang pagtikbak ng orasan o ang ugong ng refrigerator. Ikaw ay pagod na pagod, mabigat ang iyong katawan. Mahapdi ang iyong mga mata. At nagmamakaawa ka ng makatulog. Ngunit ang iyong utak ay gising na gising. Tumatakbo ito ng marathon, inaalala ang mga usapan mula 10 taon na ang nakalipas, nag-aalala para bukas o sadyang ayaw lang magpahinga. Pamilyar ba ito? Kung tumatango ka, gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ka sira at hindi ka nag-iisa. Ang insomnia, lalo na habang tayo ay nagkakaedad, ay isa sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko. Maraming tao ang nag-iisip na habang tayo ay tumatanda, mas kaunting tulog na lang ang kailangan natin. Isa itong myth. Kailangan mo ng parehong dami ng pahinga ngayon tulad noong ikaw ay nasa edad 40. Ang problema ay hindi ang kailangan mo ng mas kaunting tulog. Ang problema ay ang iyong sleep switch ay medyo kinalawang na. Ang mga kemikal na nagsasabi sa iyong utak na mag-off tulad ng melatonin ay hindi na kasing lakas ng dati. At ang mga kemikal na nagpapanatili sa iyong alerto tulad ng cortisol ay nananatiling aktibo ng masyadong matagal. Ngunit heto ang magandang balita, maaari mong muling sanayin ang switch na yon. Hindi mo kailangan ng matatapang na sleeping pills na mag-iiwan sa iyo ng hilo at kawalan ng balanse kinabukasan. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gadgets. Kailangan mo lang magsalita sa wika ng iyong nervous system. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang 5 malalakas at suportado ng siyensyang teknik upang linlangin ang iyong katawan na makatulog. Hindi lamang ito mga simpleng tip, ito ay mga physiological na trigger. Papabagayin natin ang tibok ng iyong puso, papabugnutin natin ang iyong abalang utak at pisikal nating tutunawin ang tensyon mula sa iyong mga kalamnan. Ang technique numero 1 ay isang trick sa paghinga na ginagamit ng mga doktor. Ang technique numero 3 ay isang mental na laro na agad na nagpapatigil sa mga nagkakarerang isipan. At ang technique numero 5, ito ay isang pamamaraan na ginagamit ng militar upang matulungan ang mga sundalo na makatulog sa mga trinsera trenches. Kaya ginagaranti ako na makakatulong ito sa iyong makatulog sa iyong komportableng kama. Kaya patayin ang mga ilaw, maging komportable at bawiin natin ang iyong gabi. Technique 1. Ang 4x790 breath ang natural na pampakalma. Magsimula tayo sa pinakamakapangyarihang tool na pagmamay-ari mo. Ito ay libre, palagi mong dala at gumagana ito sa loob ng wala pang 60 segundo. Ito ay ang iyong hininga. Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Alam ko kung paano huminga. 70 taon ko na itong ginagawa, ngunit iba ito. Ito ay isang tiyak na ritmo na tinatawag na 4,000-7,008 method. Narito kung bakit ito gumagana. Kapag hindi ka makatulog ang iyong nervous system, ay karaniwang naipit sa fight or flight mode. Medyo mabilis ang tibok ng iyong puso at alerto ang iyong isip. Hindi mo maaaring pilitin ang iyong sarili na matulog gamit lamang ang determinasyon. Ngunit maaari mong pilitin ang iyong nervous system na magpalit ng mode sa pamamagitan ng pagpapalit ng paraan ng iyong paghinga. Sa pamamagitan ng paggawa ng iyong pagbuga ng hininga, exhale na mas mahaba kaysa sa iyong paglanghap, inhale, pisikal mong binubuksan ng isang switch sa iyong utak na nagsasabing, ligtas tayo, maaari tayong mag-relax. Narito kung paano ito eksaktong gawin. Maaari mo itong gawin ng nakaupo o nakahiga sa kama. Una, ilagay ang dulo ng iyong dila laban sa ungos ng laman sa likod lang ng iyong itaas na mga ngipin sa harap. Panatilihin ito roon sa buong oras. Ngayon, sundin ang pattern na ito. Ibuga ang hininga ng buo sa iyong bibig, gumagawa ng tunog na whoosh. Isara ang iyong bibig at huminga ng tahimik sa iyong ilong hanggang sa bilang na 4. Pigilin ang iyong hininga hanggang sa bilang na 7. Ibuga ang hininga ng buo sa iyong bibig, gumagawa ng tunog na whoosh hanggang sa bilang na 8.
Subukan natin ang isang round ng magkasama ngayon. Maging komportable, handa na isara ang iyong bibig, huminga sa pamamagitan ng ilong 2, 3, 4. Ngayon, pigilin ito. Pigilin lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, ibuga ng malakas sa iyong bibig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin natin ulit. Pasok sa ilong ng 4. Ramdamin ang paglaki ng iyong dibdib. Pigil ng 7. Hayaan ang oxygen na punuin ang iyong dugo. Labas sa bibig ng 8. Itulak palabas ang lahat ng lumang hangin. Isa pa. Pasok ng 4, pigil ng 7. I-relax ang iyong mga balikat habang pinipigilan, labas ng 8. Hayaan ang iyong katawan na bumaon sa kutsyon. Kapag ginawa mo to sa kama, gusto kong gumawa ka ng 4 na cycle ng paghingang ito. Pagsapit mo sa ika-4 na pagbuga, mapapansin mong bumagal na ang tibok ng iyong puso. Kumikilos ito bilang isang natural na pampakalma para sa iyong nervous system. Kung magising ka sa gitna ng gabi, huwag tumingin sa orasan. Dumiretso lang sa paghinga. Meron pa tayong 4 na technique na natitira kabilang ang military method na talagang kamangha-mangha. Ngunit bago tayo pumunta roon, meron akong maikling pakiusap. Kung nasisiyahan ka sa videong ito at kung handa ka na sa wakas na makuha ang pahingang nararapat sa iyong mangyaring, i-click ang subscribe button na iyon at bigyan ang videong ito ng thumbs up. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, sumasali ka sa komunidad ng alaga sa katawan na binubuo ng mga taong tulad mo na kinokontrol ang kanilang kalusugan. Nakakatulong ito sa akin na gumawa ng higit pang mga gabay tulad nito. Maraming salamat at maligayang pagdating sa pamilya. Technique 2, Progressive Muscle Relaxation, ang Body Melt Tone. Ang technique numero 2 ay para sa sinumang nakakaramdam ng pisikal na pagkabalisa. Alam mo ba ang pakiramdam na iyon, hindi ka makahanap ng komportableng pwesto. Masyadong mainit ang unan. Masyadong mabigat ang kumot. Parang nanginginig o balisa ang mga binti mo. Nangyayari ito dahil kahit nakahiga tayo, madalas nating hindi namamalayan na nag-iipon tayo ng tensyon sa ating mga kalamnan. Maaaring nagangalit ang iyong panga o tumataas ang mga balikat nang hindi mo napapansin. Pilit na inaalis ng Progressive Muscle Relaxation o PMR ang tensyong iyon. Simple lang ang konsepto. Hindi mo maaaring i-relax ang isang kalamnan na hindi mo namamalayang matensyon. Kaya sadyang lilika tayo ng tensyon at pagkatapos ay papakawalan nito, pipigay natin at pagkatapos ay bibitawan. I-simulate natin ito. Isipin mong nakahiga ka sa kama ng patihaya, magsimula sa iyong mga paa. Gusto kong ikulot mo ang iyong mga daliri sa paa, pababa ng mariin. Pigain ang mga ito. Higpitan ang iyong mga binti, calves. Pigilin! Pigilin! Talagang ramdamin ang tensyong iyon. At ngayon bitawan. Hayaang bumagsak na nakabuka ang iyong mga paa. Ramdamin ang muling pagdaloy ng dugo sa iyong mga daliri sa paa. Ramdamin kung gaano na sila kabigat ngayon. Ngayon lumipat sa iyong mga hita. Pigain ang mga kalamnan ng iyong hita. Pagdikitin ang iyong mga tuhod. Higpitan ang iyong puwitan. Pigilin ito. 3, 2, 1 at bitawan. Hayaang bumaon ang iyong mga binti sa kutsyon. Dapat nilang maramdaman na parang patay na bigat na lumulubog sa foam. Lumipat sa iyong mga kamay. Ikuyom ang mga kamao. Higpitan ang iyong mga braso. Pigain ng mahigpit na parang may hawak kang isang bagay. Pigilin at bitawan, ibuka ang iyong mga daliri. Igalaw-galaw ang mga ito ng bahagya. Ramdamin ang init sa iyong mga palad. Ngayon, ang iyong mga balikat, dito natin pinapanatili ang pinakamaraming stress. Itaas ang iyong mga balikat patungo sa iyong mga tainga. Itaas ang mga ito ng husto. Higpitan ang iyong leeg. Pigilin ito at ibagsak. Hayaan silang bumagsak palayo sa iyong mga tainga. Ramdamin ang espasyo sa pagitan ng iyong leeg at ng unan. Panghuli ang iyong mukha. Napakaraming tensyon ang ating pinipigil dito. Ipipikit ng mariin ang iyong mga mata. Pakulutin ang iyong ilong. Pagkiskisin ang iyong panga. Gumawa ng nakakatawang mukha, pigilin ito at bitawan.
Hayaang bumagsak ang iyong panga. Hayaang magpahinga ang iyong dila. Sa ibaba ng iyong bibig, pakinisin ang iyong noo. Gawin ang scan na ito mula paa hanggang ulo. Pagsapit mo sa iyong mukha, magiging mabigat, mainit at maluwag ang pakiramdam ng iyong katawan. Pisikal na imposible na manatiling stress kapag ganito ka-relax ang iyong mga kalamnan. Technique 3, cognitive shuffling ang brain scramble. Ngayon, harapin natin ang pinakamalaking kaaway ng pagtulog, ang nagkakarerang isip. Nakahiga ka at biglang sinisimula ng iyong utak ang greatest hits album ng iyong mga alalahanin. Nabayaran ko ba ang bill sa kuryente? Paano kung lumala ang sakit ng balakang ko? Bakit parang mainit ang ulo ng anak kong babae sa telepono kanina? Hindi mo pwedeng sabihin lang sa utak mo na tumigil sa pag-iisip. Hindi kailanman gumagana iyon. Para itong pagsasabi sa isang tao, huwag kang mag-isip ng pink na elepante. Agad kang mag-iisip ng pink na elepante. Sa halip, kailangan mong abalahin ang iyong utak gamit ang isang bagay na nakakabagot at walang katuturan. Ang teknik na ito ay tinatawag na cognitive shuffling. Naimbento ito ng isang propesor sa universidad upang guluhin ang iyong mga iniisip. Narito kung paano ito gawin. Pipili ka ng isang simpleng salita. Sabihin nating ang salita ay kama. Ngayon, para sa bawat letra sa salitang iyon, kailangan mong mag-isip ng mga bagong salita na nagsisimula sa letrang iyon at i-visualize ang mga ito ng ilang segundo. Magsimula tayo sa K. Ilarawan ang isang kutsara. Ilarawan ang keso. Ilarawan ang isang kabayo na tumatakbo. Kapag naubusan ka na ng K, lumipat sa A, aso. Isang asong natutulog, araw. Mainit na araw, apoy. Pagkatapos ay M, manok, mangga, dilaw na mangga. Bakit ito gumagana? Gumagana ito dahil ang logic center ng iyong utak, ang bahaging nag-aalala at nagpaplano, ay hindi makapag-focus sa mga random na larawang ito. Nililito mo ang iyong utak. Sinasadya mong gayahin ang mga random at pira-pirasong kaisipan na mayroon tayo bago tayo managinip. Sa esensya, nililin lang mo ang iyong utak na isiping, nag-iisip tayo ng walang kwenta ngayon. Siguro nakakatulog na tayo. Kung magising ka ng 3:00 AM na may pag-aalala simula ng pagbaybay ng isang salita, subukan ng Hardin, H-A-R. Ginagarantiya ko na hindi ka aabot sa dulo ng salita bago ka makatulog. Technique 4 ang worry, dump pag-clear sa RAM. Ang technique numero 4 ay isang hakbang sa pag-iwas preventative measure. Ito ay isang bagay na ginagawa mo humigit kumulang 30 minuto bago ka pumunta sa kama. Pinag-uusapan ng mga computer expert ang RAM, Random Access Memory. Kapag ang isang computer ay may masyadong maraming bukas na windows, bumabagal ito at nag-overheat. Pareho lang ang iyong utak. Kapag natulog ka taglay ang lahat ng iyong tabs na bukas, sinusubukan ng iyong utak na panatilihin silang aktibo buong gabi upang hindi mo sila makalimutan. Kailangan mong isara ang mga tabs. Kailangan mo ng worry dump. Narito ang gagawin mo. Magtabi ng isang simpleng notebook at ballpen sa iyong nightstand o sa tabi ng iyong paboritong upuan. Sa gabi umupo at isulat ang lahat ng nasa isip mo. Ngunit at ito ang susi, dapat mo itong isulat sa 2 kolum. Unang kolum, ang aking pinag-aalala. Ikalawang kolum, ang mismong susunod na hakbang. Halimbawa, pag-aalala, kailangan kong magpa-appointment sa dentista. Susunod na hakbang, tawagan si Dr. Nathan Gutierrez bukas ng 9:00 AM. Pag-aalala. Nag-aalala ko sa tulo sa bubong. Susunod na hakbang, magtanong kay Mang Bong na kapitbahay natin ng rekomendasyon para sa gagawa ng bubong sa Martes. Sa sandaling isulat mo ang susunod na hakbang, binibigyan mo ang iyong utak ng pahintulot na bitawan ng pag-aalala. Sinasabi mo sa iyong subconscious, nakasulat na to, mayroon tayong plano, hindi natin kailangang hawakan ang impormasyong ito habang natutulog tayo.
Tunog simple, ngunit ang pisikal na pagkilos ng pagsusulat ay inililipat ang pabigat mula sa iyong isip patungo sa papel. Isara ang notebook, ibaba ang bulpen at sabihin sa sarili mo na sarado na ang opisina para sa gabi. Technique 5 ang military method. Panghuli, meron tayong military method. Ang technique na ito ay pinasikat ng pre-flight school ng Sandatahang Lakas Military upang matulungan ang mga piloto na makatulog sa loob ng 2 minuto o mas mabilis pa kahit na may malalakas na ingay at mataas na stress. Kung gumagana ito para sa isang piloto na nakaupo sa sabungan cockpit, gagana ito para sa iyo. Pinagsasama nito ang muscle relaxation sa isang particular na mental visualization. Kailangan nito ng ensayo. Maaaring tumagal ito ng ilang linggo bago makabisado, ngunit kapag nakuha mo na, para itong isang superpower. Narito ang mga hakbang. Hakbang 1, i-relax ang muka. Pinag-usapan natin ito kanina, ngunit ang military method ay matinding nakatuon sa mukha. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng dahan-dahan. I-relax ang buong mukha mo kabilang ang mga kalamnan sa loob ng iyong bibig. I-relax ang iyong dila. Alisin ang pagkakakuyom ng iyong panga. Bitawan ang tensyon sa paligid ng iyong mga mata. Kapag maluwag na ang iyong mukha, nagpapadala ito ng senyales sa natitirang bahagi ng katawan na mag-stand down, mag-relax. Hakbang 2, ibaba ang mga balikat. Ibaba ang iyong mga balikat sa pinakamababang kaya nila. Isipin na natutunaw sila sa kutsyon. Hayaang bumagsak ang iyong mga kamay sa gilid ng iyong katawan, nakabukas ang mga palad. Hakbang 3, ang pagbuga ng hininga. Ibuga ang hininga, inire-relax ang iyong dibdib. Pagkatapos ay i-relax ang iyong mga binti simula sa mga hita pababa sa iyong mga paa. Hakbang 4, ang mental clearing. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kailangan mong linisin ang iyong isip sa loob ng 10 segundo. Hindi mo pwedeng isipin ng iyong mga apo, ang iyong kalusugan o ang iyong mga bayarin. Iminumungkahi ng paraan na panatilihin ang isa sa 2 static na larawang ito sa iyong isip. Larawan A, nakahiga ka sa isang bangka, sa isang tahimik na lawa at walang iba kundi asul na kalangitan sa itaas mo. Mag-focus sa asul na kalangitan. Larawan B, nakahiga ka sa isang itim na velvet na duyan sa isang napakadilim na kwarto. Mag-focus sa kadiliman. Kung maglagalag ang iyong isip sa isang pag-aalala, ang military method ay may solusyon. Uulitin mo lang ang mga salitang huwag mag-isip, huwag mag-isip, huwag mag-isip nang paulit-ulit sa loob ng 10 segundo. Tunog kakatwa, ngunit ang pag-uulit ng huwag mag-isip ay humaharang sa iba pang mga naiisip na pumasok. Lumilikha ito ng pader. Kapag naharangan mo na ang mga iniisip at na-relax ang katawan, ang pagtulog ay karaniwang sumusunod sa loob ng ilang minuto. Bonus. Ang ginito ang tuntunin ng temperatura. Bago tayo magtapos, mayroon akong isang bonus na tip na kumikilos bilang isang force multiplier para sa lahat ng mga teknik na ito. Ito ay tungkol sa temperatura. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagpapanatili ng kanilang mga silid tulugan na masyadong mainit dahil bumababa ang sirkulasyon habang tayo ay tumatanda at nakakaramdam tayo ng lamig. Naiintindihan ko iyon. Ngunit upang makatulog ang temperatura ng iyong core body ay kailangang bumaba ng halos 2 degrees. Kung ang iyong kwarto ay parang sauna dahil sa tag-init dito sa atin, hindi lalamig ang iyong katawan para simulan ang pagtulog. Ang perpektong temperatura para sa pagtulog ay talagang nasa pagitan ng 65 at 67 degrees o humigit kumulang 20 degrees Celsius. Alam kong parang napakalamig niyan, ngunit narito ang trick. Panatilihing malamig ang kwarto gamit ang aircon o ventilador, ngunit gumamit ng maiinit na kumot at magsuot ng medyas. Oo, medyas. Ang maiinit na paa at isang malamig na kwarto ay ang mahiwagang kombinasyon. Kapag mainit ang iyong mga paa, lumalaki ang iyong mga daluyan ng dugo na talagang nakakatulong na makalabas ang init ng iyong panloob na katawan at pinapalamig ang iyong core. Sinasabi nito sa iyong utak na oras na para matulog.
Kaya babaan ang thermostat at itaas ang kumot. Napakaraming impormasyon ang ating tinalakay ngayon at alam kong parang napakaraming dapat tandaan. Kaya mayroon akong isang mahalagang pakiusap bago ka umalis. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, mangyaring maglaan ng sandali ngayon para i-click ang subscribe button ng Alaga sa Katawan. Sa paggawa niyan, sumasali ka sa isang komunidad ng mga taong tulad mo na natural na nangangalaga sa kanilang kalusugan. Gayun din. At ito ay napakahalaga. Gusto kong hanapin mo ang save o bookmark button sa ilalim ng videong ito. Bakit? Dahil baka hindi mo makabisado ang mga teknik na ito ngayong gabi. Maaaring magising ka ng 3:00 AM bukas at kailangan mong mag-refresh. Sa pamamagitan ng pag-save sa videong ito, itinatabi mo itong sleep toolkit mismo sa iyong nightstand. Handa kailanman mo ito kailanganin. Hindi mo na ito kailangang hanapin pa sa kalagitnaan ng gabi. Maging pasensyoso sa iyong sarili. Gusto ng katawan mong matulog. Tinutulungan lang natin itong maalala kung paano. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin ng iyong oras ngayon. Taos puso akong umaasa na ang videong ito ay magdudulot sa iyo ng kapayapaan at pahingang nararapat sa iyo. Magandang gabi, matulog ng mahimbing at magkikita tayo sa susunod na video. Libo-libong nakatatanda ang nakahanap na ng tulong sa videong ito, kaya lubos kong inirerekomenda na panoorin mo ito. I-click upang magpatuloy